Ready na ako papasok ng trabaho. Maghahanda ako ng aking mga dadalhin. Ayan, meron ako ditong lunch bag. Yes, dito ko lalagyan yung aking mga gamit. Dadala tayo ng Gatorade. Yes, Gatorade. And then, vanilla Coca-Cola. Yes. And then, yung ating kettle, electric kettle. Yes, dito ko niluluto ang aking pagkain dahil wala kaming microwave sa loob ng break room. Kailangan ko pang pumunta sa floor dahil doon may microwave. Yung pumunta doon. Kaya, naisipan kong bumili nito. And maganda siya dahil nakapagluto ako at nakapag-init ng mga kakainin kong pagkain. Yes. And madali lang siyang uminit. Hindi ako maghihintay ng matagal na panahon. Yes. Ito yung pansaksakan niya. Huwag lang kalilimutan tong saksakan dahil hindi siya gagana ng walang saksak. And ito yung ako natira kahapon na inumin. Yeah. Magdadala ba ako ng lunch? Nag-iisip ako kung magdadala ako ng lunch or hindi. So, bakit ko pa dadalhin itong aking lutuan kung hindi ako magdadala ng lunch, di ba? I'll never know, you know, magugutom ako pagdating doon sa trabaho. Kahit pa sabihin na, hindi ako magugutom pa rin ako. Dahil 8 hours shift yun. Yes. Ay, naku, paano ba yan? Nag-iisip ako. Or bumili na ako ng pagkain. No, mas maigi na magdala na lang. Sandali. Kunin natin. Meron pa akong natitirang munggo. Tapos kanin. Kaya lang hindi na siya kakasya dito sa bag. So, ilalagay ko na lang siya sa plastic. Yes. Okay. Yes. Nilagay ko dito yung munggo maliit na Tupperware. Para mas madali. Yes. Plastic na naman. So, hindi rin kasya sa sa bag. Kailangan ko yata ng malaking lunch bag. Okay. Maaga pa naman. Ay, nako. Hindi nga siya kasyabi. Kasi masyadong sandali. Ang ilagay natin dito yung pagkain. Sandali. Alisin natin yung inumin. Tapos yung pagkain ang ilalagay natin dito. Yes. Yun na lang. Kaya lang hindi kasya, B. Hindi kasya. Di bale. Ayan, 8 hours kasi na trabaho. Okay. Ay, ang bilis ng panahon, biruin mo. Ito na ang pangalawang Pasko ko date sa trabaho. Yes, grabe. Nakatagal tayo na hindi ko na-imagine na makakatagal ako. Well, nakakatagal naman talaga ako sa trabaho. Hello, nung nasa Pilipinas ako, sabi ko sa inyo. Tumagal naman ako sa unang naging trabaho ko doon. Nagtatrabaho ako sa mall noon. Tumagal ako ng 2 years. Yes. Ang una kong trabaho doon is sa under ako ng mall. Sa mga imported brand ako naka-assign. Tapos, after 1 year, nawala ako under ng mall. Lipat ako sa under ng Hammerhead brand. Yes, at yun ang hinawakan ko. Yes, after a year. Yun. Tapos, yun na. Pagkatapos, yun yung naging trabaho ko. Ano pa yung naging trabaho ko sa Pinas? May isa pa ako naging trabaho before that. Nagtrabaho ako sa tindahan ng mga pasalubong sa isang bus terminal noon. Yes. Naka-1 taon din yata ako doon during, pagkatapos yun ng high school, yes, doon ako nagtrabaho. Doon ako nag-build up ng experience. Grabe, talagang buong buhay ko pala. Hindi talaga ako tumigil sa pagtatrabaho. Buong buhay ko, simula nung nag-aaral ako high school. Elementary pa nga, nagtinda-tinda na rin ako eh. Elementary, high school. Tapos, pagka-graduate ko ng high school, hindi talaga ako tumigil sa pagtatrabaho. Talagang all my life, wala akong ginawa kundi magtrabaho ng magtrabaho. Yes. Kasi, para kasing nanghihinayang ako sa bawat mga panahon na hindi ako kumikilos na, hindi ako kumikita ng pera. Alam mo yun? Yes, talagang mahilig akong sa pagkita ng pera. Kasi ako yung tipo ng tao na ayoko talaga na iaasa yung buhay ko sa iba. Yung manghihingi ako ng pera para lamang pambili ng ganito, pambili ng ganyan. Or pag may mga dumating na emergency is itatakbo ko pa sa kanila. Ayoko ng ganun. Ayokong maging burden ako sa ibang tao. Kaya naman talagang buong buhay ko, bata pa lang ako, sabi ko nga, nagtatrabaho na ako at kumikita ng pera. At nagtatabi-tabi. Para pag may mga pangangailangan ako ay meron akong pagkukunan. Yun ang nadiscover ko sa buhay ko. Mahalaga talaga na nagtatabi ka
Para 'pag mangailangan ka is hindi ka ngarag kung saan kukuha ng ipangtutustos doon sa mga kailangan mo. Yun ang natuklasan ko sa buhay ko na talagang napaka-effective. Yes. Kaya yun ang ginagawa ko talaga. Talagang nagtatabi ako kahit pa magkano. Dahil malaki ang naiitulong nun. Kasi sa kagaya ko na buong buhay kong nagtatrabaho, minsan is nawawalan din ng trabaho. Meron akong pagkukunan kapag nawawalan ako ng trabaho. Pero hangga't maaari ayokong mawalan ng trabaho. Yun, talagang pinaglalaanan ko na yan. Yes, pati yung aking maging retirement pagdating ng panahon, pinaglalaanan ko na rin yan. Kasi nga, gusto kong pagdating ng panahon na matanda na ako at tumigil na ako ng tuluyan sa pagtatrabaho ay madali ko pa rin masusustentuhan yung sarili ko. Masusustentuhan ko pa rin yung sarili ko nang hindi ko aalalahanin kung saan ko kukunin ang pera. Yun ang purpose ng ginagawa ko. Yes, ano bang oras na? 7:24 na. Ako ay aalis na. Yes. 8:45 pa naman ang pasok ko. Imagine, 8:45 pa pala. Layo pa, no? Pero malapit na rin yung mabilis na rin. So, yun. Yun ang sabi ko sa mga kabataan na, yun nga, habang bata pa kayo magtrabaho at sikapin na makaipon, sikapin na mag-ipon, sikapin na magtabi, lalo na sa mga emergencies ninyo, okay? Para kung may mga emergencies kayo, mga pangangailangan, hindi kayo mahihirapan kung saan kayo tatakbo, kung saan kayo kukuha ng pera, okay? Kung meron kayong, kung natutunan ninyo na paglaanan yun, mas magiging madali, okay? Hindi kayo mahihirapan. Yun ang parati kong ini-advise, okay? Kahit sa anak ko, yun din ang tinuturo ko sa kanya dahil talagang, grabe. Alam mo na, mahirap ang buhay kapag hindi mo na ihanda ang kaperahan mo. Yun. Okay, papasok na ako. Hanggang sa muli. Bye!